YouTube channel. It's me again, Chari TV. Ito na naman kami, magta-travel na naman kami across the sea. We are now heading at the Iloilo. We are now here from Bacolod, Bredco Port. Yung ating makikita sa labas nitong aming sinasakyang barko. Ayan po siya. Kaya nakikita pa rin yung medyo maulan po ang panahon ngayon. Pero hindi naman siya ganun kaalon dahil wala naman po siyang kasamang hangin. Ayan. Ito naman sa kabilang area. Ayan po siya. Ito yung ating mga makikita dito. Ayan o. Yan din po ay papuntang Iloilo din po. Ayan. Ito naman yung makikita natin dito sa may bandang back portion nitong ating sinakyang barko. Yan ang makikita pa ninyo. Yan po ang dyan po dumadaong ang malaking barko galing Maynila. Pero ngayon ayan ang may nakadaong na container liners. Ayan sa kabila, yan yung Wisam, yung maliit na mga pastra papuntang Iloilo. At this point mga lalabs, ayan, nakikita po ninyo, inaantay po namin mapuno itong aming sinakyang barko dahil meron po kami dalang service, kaya ayan, inaantay pa po kami. Ayan, mas nauna pa sa amin lumabas yung sa kabilang area dahil medyo maliit lang po sila, kaya mabilis po silang napuno. Kaya ayan, lumarga na po sila at mauuna na po silang aalis dito sa port ng Bacolod. Ayan. Maatras at umaabante na po sila para patungo na po sa kanilang destination, samantalang kami po ay nag-aantay pa rin para mapuno din po itong aming sinakyang malaking barko. Ayan o, napakarami pong mga sasakyan na karga itong aming sinasakyan, pero malimit lang po ang mga dumarating dahil hindi nga po maganda ang panahon sa oras ng ating biyahe sa mga araw na ito dahil patuloy pong umuulan. Simula pa po kaninang umaga hanggang sa kanyang oras na aming pag-aantay dyan sa aming sinakyang barko. Pero hindi na po inantayan na mapuno dahil pinayagan na po kami ng Coast Guard na makapalaot na po and then makapagtutuloy na po sa aming pagbiyahe hanggang sa makarating po kami sa aming destination. Kaya ayan, babakin na rin po ang aming barko para kapag simula na rin po kami magbiyahe.
guys, selfie mode muna tayo. Ito na nga guys, halos mga isang oras na aming pagbiyahe. Ito na po yung aming nakikita. Medyo matatanaw mo na siya ng hindi pa ganun kalapit yung isla na aming pupuntahan. Medyo malayo pa po siya, pero makikita mo na ang konting lugar na kung saan. Ayan o, napakalawak din po niya. Ayan o, kitang-kita po ninyo na napakalinaw ng tubig. Wala po siyang alon. Wala po kayong makikitang mga malalaking alon dahil blines din po ni Lord yung aming pagbiyahe sa mga oras na iyan. Ayan o, kahit medyo nagbabadya pa ang mga maiitim na ulap, pero thanks God pa rin dahil patuloy pa rin po tayong binabantayan at ginaguide po ni Lord sa lahat ng aming pagbiyahe, kahit saan mga lugar kami mapunta. Ayan, kasama ko ang aking napakapoging anak. Ayan, konting oras na lang po at makakarating na po kami dyan sa aming destination, pero konti na lang, konting-konti na lang po ang oras na aming aantayin. Pero samantala, ayan, habang papalapit na kami sa aming destination, dahan-dahan na po kaming bumalik sa aming mga kanya-kanyang sasakyan para makapaghanda na po sa aming pagbaba. Kaya ayan o, nakarating na po kami sa aming destination at dahan-dahan na po kaming bumalik sa mga service na aming sasakyan. At ayan, yung ibang pasahero dahan-dahan na rin naghahanda para sa kanilang pagbaba. Samantala nakikita naman po ninyo na patuloy pa rin ang pagpatak ng ulan, pero hindi naman ganon kalakas. At thank you Lord dahil nakarating po kami ng ligtas at safe po sa aming pagtawid dito sa aming pagbiyahe. Salamat din po sa aming sinakyang barko dahil sobrang accommodated naman po ang lahat ng mga pasahero hanggang sa pag-akyat, and then yun, ina-assist pa rin hanggang sa aming pagbaba. Kaya maraming salamat po sa lahat ng staff ng barkong aming sinakyan. At yun na nga guys, dahan-dahan na po kaming pumipila para makasunod na rin po kaming makababa dyan sa aming sinakyang barko. Slowly but surely lang po ang aming pagbaba dahil marami pong mga sasakyang nakasampa at dahan-dahan din po silang nakapila para sa kanilang din pong pagbaba. Kaya ayan, antay-antay lang po tayo ng ating time para makapagbaba na rin po tayo dito sa ating sinakyang barko. From Bacolod Port, narating po namin itong kabilang isla ng halos mga 1 hour and 40 minutes. At dahil first time nga namin ditong magbiyahe, ayan, at hindi pa namin kabisado ang daan na aming pupuntahan, ayan, gumamit na lang po kami ng Google Map para mabilis po namin matuntun yung aming destination. Kaya ayan, makikita naman po ninyo walang humpay ang pagpatak ng ulan habang kami ay nasa biyahe na naman.
Ayan, makikita po ninyo, puro tubig pa rin ang nakapaligid po sa atin. At ayan, salamat din po dahil malawak din po ang daan na aming tinatahak. Kaya, medyo napadali lang po ang aming pagbiyahe. Ayan, makikita din po ninyo na wala ganong karaming mga sasakyan na aming mga nakasalubong. Dahil sa mga oras na iyan, hindi po ganon ka daming sasakyan ang dumadaan sa mga ganyang daan. At kakaunti lamang po ang mga bumabiyahe na bumabalik papunta ng port patungo din po sa kabilang destinasyon. Kaya ayan, kahit papano dahan-dahan pa rin po kami at maingat sa aming pagbiyahe dahil alam naman po natin na kapag maulan talagang madulas po talaga ang daan. Kaya syempre kaagapay pa rin po sa ating pagbiyahe ang pag-iingat. Ayan, makikita po ninyo yung kalangitan medyo nagbabada pa rin, babagsak ng walang tigil na ulan, pero hindi po kami nagpatinag at talagang patuloy po kami sa aming pagbiyahe. Ayan. Isog yung mga ido, Dio. Pataw nga. Iwan ko kung anong ginagamit ni Mama. Ito? Oo. Guys, tuloy-tuloy pa rin po ang aming pagbiyahe hanggang sa maya-maya ay narating na po namin itong lugar ng Uton, Iloilo City. Tunta. Kailan tanawa, mingaw. Sa aming pagmamasid-masid, ayan, nalagpasan na po namin ang kantong aming dapat dadaanan. MRT siguro sa taas. Ayan, napalagpas na po ang aming lugar na binahian. Kaya naghanap na lang po kami ng another road para mabalikan po namin yung kantong aming dadaanan. Kaya ayan, bumalik na po kami at ayan na nga, buha na po namin ang tamang daan. Ganyan po kalinis at kalawak ang daan dito sa lugar ng Iloilo. At ganyan din po konti yung mga sasakyan na dumadaan sa mga oras na iyan dahil tanghali na po nang kami ay makarating dyan. Kaya hindi na po kami tumigil kung saan-saan, talagang dire-diretso na po ang aming pagbiyahe dahil yun nga, hindi kami tinantanan talaga ng pagbagsak ng ulan. Kahit mula pa sa Bacolod, inulan na po kami hanggang sa narating na po namin yung lugar ng Iloilo. At ayan nga, nakita namin itong napakagandang bundok, napakalawak, napaka-green na mga dahon, napakaganda sa paningin. At ito na nga, narating na po namin ang lugar ng aming destinasyon. Dahilan sa lunch break na po, nag-antay pa po kami ng ilang minuto para matapos po namin ang transaction dito sa aming pinuntahan. At ayan, nagsimula na naman po kami sa aming mahabang biyahe pabalik ng puerto. Pero sa mga oras na yan, wala pa po kaming kain. Pagkagaling namin ng Bacolod, hindi po kami kumain hanggang sa narating po namin ang aming destinasyon. At yan nga, nagmasid-masid po kami para makapaghanap po kami ng lugar na aming makakainan. Pero dahilan po sa nilihis po kami ng aming ways na dinaanan, parang ibang daan po ang route na binigay sa atin. Kaya ayan, sad to say,
hindi po kami nakahanap ng pagkain hanggang sa narating na lang po namin yung lugar ng port. Dahil nga sa matinding gutom, tiniis na lang po namin. Ayan, kahit nakakita man kami, pero alanganan na rin po sa oras ng aming pagbiyahe dahil medyo hapon na rin at malapit na pong dumilim, kaya agad-agad na lang po kaming dumiretso doon sa port na aming aantayin na naman sa pagbiyahe pabalik sa aming lugar. Kaya ayan, hindi na po kami nakakain kahit ganyan po kalayo ang aming binahe. Talagang tinuloy po namin dahil napakahalagang bagay po yung aming pinunta sa lugar na yon. At yun na nga, dahil first time naming pumunta sa kabilang ibayo, ayan, nahabol naman po namin ang isang biyahe pabalik naman po dito sa aming lugar. Kaya ayan, ginabi na po kami sa pag-antay para makasakay lamang po kami sa barko na namang sasakyan namin pabalik dito sa aming lugar. Ayan nga, thankful kami dahil kahit papano ginaid pa rin po kami ni Lord na makasakay din po dito, dahil kami na lang po ang pinakahuli-hulihang pasaherong nakasakay dito. Ayan, nakikita po namin dito yung mga iba't ibang mga klase ng mga sasakyan. Napakaganda at napakagagara po ng mga sasakyang aming nakasabayan dito sa aming pagbiyahe. At yun na nga guys, simula na naman po kami nagbiyahe. Ito na guys, pabalik na kami ng Bacolod. Ginabi na po kami ng balik dahil malayo po ng aming pinuntahan. Ito pa yung ibang pasakay din, ibang barko din. Ayan. Ito kami, maraming pasahero sa loob. Kailangan po namin magbiyahe ulit pabalik sa aming lugar. Ayan, abang na naman po tayo dito ng halos 2 oras ng pagbiyahe para makabalik lamang po sa ating lugar na pinanggalingan. At ayan, ganyan pa rin po ang panahon. Medyo tumila na po ang ulan, kakaunti na lang po ang ulan. Nag-aantay na lang po tayo na payagan na po ng Coast Guard na makalayag na po tayo at makaalis na po dito sa port ng Iloilo, pabalik naman po sa ating destinasyon sa kabilang ibayo. Ayan po, makikita po natin na sobrang tahimik ng paligid dahil yung ibang mga barko na kumukuha ng mga pasahero ay hindi na po nakayang kumuha pa ng pasahero dahil wala na nga pong pasaherong nag-aabang dyan sa port na iyan dahil medyo ginapi na po, kaya baka kinabukasan na po sila makakakuha ng pasahero. At maya maya habang kami ay nag-aantay, ayan, medyo dahan-dahan na pong umarangkada yung barko na aming sinakyan at ayan, makakapaglayag na po kami patungo sa aming destinasyon. Ayan. Ganyan pa rin po ang tubig. Malinaw pa rin po ang dagat at wala po siyang makikitang mga alon dahil napaka tahimik po ng panahon kahit tumila na po yung ulan. At yun nga, thankful pa rin kami dahil patuloy pa rin po tayong binibless ni Lord sa lahat ng oras ng ating pagbiyahe. Here comes Bacolod. Ayan na, parating na kami. Dito na kami, malapit na kami sa port ng Bacolod.
Ito yung pasalubong galing ng Iloilo. Bread and butter. Saka ito yung Iloilo Finest Twin Winds Special Biscuitro. And then ito pa yung Sky Steph Bake Shop Special Hopia Obe. And then ito pa yung Siupaw from Iloilo. So guys, marami po yan guys. Marami po tayong pagkain dito na nakastock dahil bukas may lakad na naman tayo, kaya ayan o, ito yung aming dala from Iloilo. Ayan siya. Ayan. Yum yum yum. Ito pala guys, oh, kita natin sa inyo yung laman nitong ating special Hopia Obe. Ayan po siya, oh. Ito yung kanyang laman. Ayan. Oh. Diba? Sige, patry mo na. Tikman muna natin ito. Yan ang kanyang laman, oh. Sarap. Ayan guys, kain tayo. A product from Iloilo.